ngayon, ramdam pa rin natin yung yung anointing na ibinuhos ng mga pastors ng mga time na pumunta po sila dito to pray. Pag naiintindihan mo ang puso ng Diyos, hindi ka magsasawang manalangin. Pag naiintindihan niyo ang puso ng Diyos, hindi kayo mahihiyang mag-share ng gospel. Amen po ba? And that is the vision of this church. Not to lift up anyone, but only the name of the Lord Jesus Christ sa ating mga buhay. Alam niyo po, isa sa mga itinuro sa atin ng Panginoon the few days. Kahit anong program, kahit anong plano, kahit anong ganda ng church, sistema, without prayer, we will all be dead. And that's why, pasimula pa lang, sinasabi na natin na kukulture natin, church natin, unang-una yung mahalin si Lord. Mahalin si Lord. If you love God, hindi pwedeng hindi ka mananalangin. Hindi sapat yung alam lang natin yung Bible. Hindi sapat na alam lang natin yung salvation. Hindi sapat. Because what God wants us is our heart. Yung puso natin. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon yung puso mo. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord yung puso mo. Ano ibig sabihin nun? Gusto niyang maramdaman. Gusto niyang makita at maramdaman na sobrang mahal na mahal mo siya. Amen po ba? Lord, salamat po. You're so amazing, Father God. You know the time. Alam niyo, Panginoon, yung oras na kami po ay mahina. Alam niyo, Panginoon, yung oras na kami po ay malakas. Alam niyo, Panginoon, yung mga panahon na sobrang kailangan ka namin. Alam niyo, Panginoon, wala pong may tatago sa iyo. Alam niyo yung mga kapalaluan ng aming po mga puso. Alam niyo, Panginoon, ang mga pagtalikod. Alam niyo, Panginoon, ang mga agam-agam, mga problema. Alam niyo, Panginoon, yung mga doubts. Alam niyo, Panginoon, yung mga fear. Alam niyo, Panginoon, yung takot na mawalan ng kaibigan, mawalan ng pera, mawalan ng trabaho. Alam niyo, napakarami po mga takot, O Diyos, sa amin po mga buhay. Alam niyo, O Diyos, at this very moment of time, Lord, amin pong ibinibigay sa iyo lahat ng mga bagay na ito. I-declare po natin, ibigay natin sa Kanya. Lord, ibinibigay namin sa iyo lahat. Lahat ng mga takot, ng mga alalahanin, Lord, ng mga doubts, Lord, yung mga negativities, Lord, ibinibigay namin sa iyo. Lahat ng mga espiritu, Father God, na nagdi-divide, Lord, lahat ng mga espiritu na kung saan hindi sa iyo, Lord, yung doubt, yung disunity, Father God, yung fear, Lord, lahat ng mga yan, winawasak namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Palitan mo ito, Panginoon, ng kapayapaan, pagmamahal. Palitan mo ito, Panginoon, ng kapangyarihan, O Diyos, katapangan, Panginoon, paniniwala sa inyong mga salita. Palitan niyo po ito, Panginoon, ng pagmamahal, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Hindi ka patapos sa buhay ng bawat isa. We're not finished yet, Father God. Sabi mo sa inyong mga salita, sa lahat ng mga kakatok, Lord, pagbubuksan mo. Pagbubuksan mo, Panginoon. At sa iyong pagbukas, O Diyos, ng pintuang yan, ipaparanas mo, ipapakita mo sa amin, Panginoon, yung mga supernaturals, yung mga miracles, O God, na hindi kayang gawin ng sino man dito sa mundong ito, Panginoon. Lord, turuan niyo kaming makita, Panginoon, yung langit habang kami, Panginoon, nandito sa lupa. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maranasan ka, Panginoon, habang kami nandito sa lupa, Panginoon. Lord, help us, Lord, na yung isip po namin, Panginoon, mariprogram na kagaya ng kaisipan mo. Yung puso namin, Panginoon, mapalitan na kagaya ng puso mo. Salamat po, dakilang Diyos. May the Holy Spirit intervene in this very moment of time. Manguna ka sa aming po mga buhay. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palapakan natin ang dakilang Diyos. Alam niyo po, ang ating pong topic for today is the continuation of our series. But by the way, I would like to thank God for the life of our brothers and sisters. No, mga brothers lang pala,
no, na talagang nag-e-effort upang magkaroon ng power ang ating pong media. Kasi sa panahon natin ngayon, would like the four of you, no, yung team. Media is very powerful tool, weapon to advance the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Nakaupo ka dito, pero libo and even millions of people can be able to listen to the gospel. So kaya, naiintindihan nyo si pastor kung bakit pinupush. Ayusin natin yung media natin. Kasi habang si pastor nagpipreach, meron pang isang preacher. At yan ang social media. Amen po ba? And palapakan natin ang ating mga kapatid, no? Sa pagpapagal. At may mga announcement tayo dito. Basahin mo na lang mamaya dito, Sister Len. Nakalimutan ko yung print ko pero nakalimutan namin kunin ni Samunim. Ayan. So nandito mamaya i-ano natin. Okay? So we thank God for the life of our cell groups. Are you excited, ready for next year? Ayan. Pag-pray nyo rin po ako kasi nga alam niyo naman yung situation, no? Na may mga tinatapos tayo sa ating schooling, at the same time preparation din po sa maraming mga ministry ng inyo pong pastor. Salamat sa nagpe-pray, and let us continue to pray sa ating church building na pinapatayo ngayon doon sa Pilipinas, ang ating pong CFICC Tarlac. Salamat sa Panginoon sa mga workers doon na nagiging instrument o nagpapagamit sa Panginoon upang maitayo ang simbahan without any compensation. Okay, naiintindihan nila yung vision at nakikita nila that it is everything that they're doing is for the Lord. Salamat sa kanila. Pagpalain sila ng Panginoon. Let us continue to pray for God's provisions, and as we continue to obey, to do the vision of God, yung pioneer. Bakit ba vision ng vision si pastor? Alam niyo po ang vision, napakahalaga niyan sa buhay po natin. Ulitin ko, kapag wala kang vision sa buhay, walang mangyayari. Tama ba? At yung vision na binigay sa atin ng Panginoon is reach out, mag-reach out ng mga kaluluwa. And then dalhin sila sa family of the believers and make them feel that they are welcome, that they are special before God. Amen po ba? And so that later on they will also believe in God, accept the Lord Jesus Christ, and be part of the redemptive plan of the Lord, which is to save the humanity. Amen po ba? Yun yung vision natin. And then of course, magtatayo, okay, ng mga house churches. Hindi tayo nagtatayo ng church para magkaroon ng mga tao. Okay? Ang ginagawa po ng church ay nagpe-pray tayo that God will going to use somebody, okay, in a particular place. Hindi na mahalaga yan kung 2, 3, 4. Ang mahalaga merong mga tao doon na nagpe-pray. They acknowledge that the Lord is with them. Sabi doon, 2 to 3 or more. Diba? God will going to bless them. At pag talagang naandun yung kilos ng Panginoon, gabay ng Panginoon, then magiging church na siya. And that is the time na nagbibuild tayo ng church building. Ganun yung sistema. Amen po ba? Ganun yung ginagawa natin. Uulit-ulitin natin ito para mas maintindihan natin. Bakit ba vision ng vision si pastor? Okay? And then let us continue to pray for the church, yung Tarlac Church. Ganun din po ang ating pong Nueva Ecija. Grabe ang atake ng kaaway ngayon doon. Yung family ni Pastor Jean ay I think 4 sila, 3 sila, sabay-sabay silang nagkasakit at ewan ko nasa ospital ata sila ngayon. And nag-open sila sa akin na kailangan nila ng prayer warfare sa kanilang pamilya. Okay, recently ay nag-bumorn din po yung church doon, namatayan sila ng isang kapatid doon. Let us continue to pray for that church, no? Tarlac and Nueva Ecija. Pag-pray po natin at marami pang mga gamitin ng Panginoon na maging channel of blessing, no, maging channel of blessing para sa mga vision na ito as we continue to obey the Lord. Okay? And I would like also to say to everyone that this coming September 7 to 13, magkakaroon tayo ng worship, magkakaroon po tayo ng prayer and fasting.
So from Sunday to Saturday. Okay? So on September 7, right after the worship, no? Magkakaroon tayo ng prayer, ng evening worship, no? After siguro ng practice, magpa-practice muna and then magkakaroon yung mga I encourage you to stay, no? Yung mga bawat isa sa atin, no? Anong gagawin natin? Okay, magpe-pray tayo, mag-worship, magpe-pray, luluhod tayo sa Panginoon. Ipagpe-pray natin ng vision. Every morning meron po tayong ginawang listahan ng mga pinapanalangin natin doon. Ang church, ang vision, ang family members, araw-araw 'yan. At dito sa church natin, na this coming 7, gagawin natin 'yan. Magkakaroon tayo ng worship and prayer and fasting. Walang kakain, no? Magfa-fast tayo. Okay, walang and then, yung lunch meron. I mean, yung magsisimula during that day. Yung sa dinner. Sa dinner, wala nang kakain. Okay? Naintindihan po. Pero syempre, kapag hindi kaya, o baka mayroon kayong medical issues or conditions, okay? Okay. So, pagpa-check up muna. Okay? So, ipag-pray natin yan. So, starting September 7, right after the practice, yung mga lahat tayo hopefully magstay and we will have 1 hour prayer. Diretsong 1 oras na panalangin. Okay po ba sa inyo? Sino nakatry dito na dire-diretso mag-pray ng 1 oras? Iko-culture natin yan dito sa church. 1 oras. Sa mga susunod na prayer and fasting natin, 2 oras. Diretso yun. Amen po ba? Sa mga susunod, 3 oras. Are you excited? Alam niyo po ba nung sa Prayer Mountain, na blessed kami, 6 na oras. Diretso. Grabe. Amen po ba? So hanggang September 7 to September 13. Yung September 13, Saturday yan, Saturday ng hapon, magkakaroon po tayo ng worship dito. Okay? So sa lahat ng mga hindi available, you make time to come. Kasi yung mga available, hindi mo na kailangan sabihin yan. Amen po ba? Sa mga hindi available, you make time to come and we will pray. Lalo na yung mga malapit dito. Okay? So, Sabado ng hapon, 7:00 ng gabi, magkakaroon po tayo ng prayer and worship and fasting. Wala rin kakain yun. Kaya kinaumagahan na. Amen po ba? Are you excited? Parang sila lang ang excited at saka ako Ayan. Sige, palakpakan natin si Lord sa lahat ng mga excited. Okay, so ang ating pong media team ay patuloy pa ring nalanalangin ng ating pong CPU. Okay, kailangan po natin ng sariling CPU na magagamit po dito sa church. Okay, so ipag-pray natin yan. Ipag-pray ninyo yung sarili ninyo. Lord, kailangan ng sa church, di ba? Pati sa Tarlac, Lord, hanggang ngayon wala pa rin. Pag-pray natin yung sarili natin. Amen po ba? Okay. Alam niyo po ba kung bakit nagkaroon ng mga upuan kahit doon sa Dahil sa mga prayers at may mga na-touch. Sabi, Pastor, 2 upuan na ako. Nahawa yung isa. Pastor, ako 5. Kaya nabuo yung mga upuan na bili. Okay? So pag-pray natin that the Lord will going to encourage us na maging pagpapala po sa ating pong mga churches. And we thank God for the generosity. I would like to acknowledge Brother Rino. Siya na. Okay, siya na. Talagang sabi niya, simulan natin sa sarili natin na mga naglilingkod sa ating mga ministry. Alam niyo po ba, sabi niya, Pastor, nakita ko kasi sa picture may bagong mixer with audio, interface ba yan? Sabi niya, Pastor, i-donate ko sa church. Kaya meron po tayong bagong mixer ngayon. Amen po ba? Pwede bang palapakan natin si Lord sa buhay ni Brother Rino? At siyempre, wala naman yung mga nandyan, lahat donated by yung mga yan. Di ba? Donated by. Ginamit sila ng Panginoon para magkaroon po tayo ng ganyan. Yan. So, alam niyo na kung sino kayo. At si Lord ang bahalang
pagpapala sa inyo, mga kapatid. Amen po ba? Yan. To God be the glory. Sige po, palapakan natin si Lord. Today, we're going to talk about the continuation po ng ating pong series na pinamagatang Honoring God. Sabihin nga natin, Honoring God. Yan. Kailan yung time na in-honor mo si Lord? Kailan yung huling araw, oras, panahon na nagbigay ka ng paggalang sa Panginoon? 5 seconds. Huwag nyo nang sabihin. Isipin lang natin. Amen po ba? Now, ang title po ng ating pong sermon for today ay eto, Honoring God with our extraordinary faith. Paano mangyayari yan? Okay? So, ang text po natin ay matatagpuan sa Luke chapter 7, verses 1 to 10. Okay? Kung meron po kayong Bible, open your Bible. Kung wala, bumili kayo ng Bible at pagpapalain kayo ng Panginoon. Then, meron po tayo ditong PowerPoint. Sabi dito, when Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. There a centurion's servant, whom his master valued highly, was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, "This man deserved to have you do this." Sabi niya doon, because he loves our nations and has built our synagogue. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, "Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But they say the word, and my servant will be healed." Sabihin mo lang yung salita, at yung aking servant, ang aking alila, ang aking kumpanyo, ng aking kasama, ay gagaling. Sabi niya sa verse 8, "For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one," sabi niya doon, "come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it." Gagawin lahat nila yan under my authority. When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to the crowd following him, he said, "I tell you, sinasabi ko sa inyo, I have not found such great faith even in Israel." Yung mga tao, wala pa akong nakitang ganitong klaseng pananampalataya kahit sa anay ng mga pinili ko. Okay, sino ba yung mga pinili ng Diyos during that time? Yung mga Jews, okay, yung mga Israelita, yung mga Hudyo. Ang sabi diyon, then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Now, gusto kong basahin sa Tagalog. Alam niyo po, nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan pa lang ng pagbabasa natin ng kanyang mga salita. The Lord is talking to us. Bubuksan lang natin po ang ating mga puso. Dito pa lang sa pagbabasa ng ating pong Bible passage, main passage, nangungusap si Lord. Tignan natin sa Tagalog. Ang sabi sa Tagalog, matapos sabihin ni Jesus, okay, pwede bang, I would like to ask someone to read in Tagalog. Sino bang magaling mag-Tagalog dito? Okay, Sam, alika, basahin mo. Inglesero kasi. Versikulo 1. Matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Na mababalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, "Siya po'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa.
Sa katunayan nga po, pinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasalubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo, ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin, ay may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa iyo, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya ay lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito, kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito, kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga isinugo na magaling na ang alipin. God bless you. Sige po, palapakan natin si Lord. This Gentile soldier, itong soldier na ito, nire-recognize niya yung authority ni Jesus Christ. At naniniwala siya that just one word from Jesus, isang salita lang, sapat na upang gumaling ang kanyang servant. Sabihin nga natin, only one word from Jesus, gagaling ka. Grabe yung pananampalataya, amen po ba? And ang sabi nga niya doon, sabi ni Jesus, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Alam niyo po, nung inaaral ko ito, wala kang ibang makikita except si Job. Pero wala pa rin. Kasi dito very specific si Lord. Ang sabi niya, wala pa akong nakikita nakaparehas ng kagaya niya. Grabe. Wala pa. Among the people of Israel. Pinapakita dito ng Panginoon that it's not about kung ano yung siya, kung ano yung katayuan niya, kundi kung ano yung nasa puso niya despite of who He is. Yung pag-acknowledge niya sa salita ng Panginoon. Yung pag-acknowledge niya sa authority ni Jesus Christ. Amen po ba? Now, ano bang ibig sabihin ng extraordinary faith? By the way, ulitin natin ang ating pong title. Ang sabi ang title ng ating ng ating sermon, ang sabi doon, Honoring God with our extraordinary faith. Merong salitang faith, pero bakit may salitang extraordinary faith? Alam niyo po, maraming tao, meron naman talagang pananampalataya. Hindi lang tayo ang meron pananampalataya. Alam niyo, kahit si Satan nga nananampalatayang may Kristo eh. Tama ba? Ibig sabihin, alam niya, baka mas alam pa niya kaysa sa atin. Mas memorize pa niya kaysa sa atin. Di ba? Nanginginig pa nga siya eh. Kapag sinabing Jesus, nanginginig siya. Amen po ba? Mas alam niya. Ang sabi doon, extraordinary faith, lahat ng mga tao merong pananampalataya, nananampalataya. Pero alam niyo po, hindi lahat ng nagsasabing may pananampalataya sa Diyos ay totoo. Makikita mo yan pag dumating yung pagsubok. Diba? Nasi-shake. Pero okay lang. Nandiyan naman yung grasya ng Panginoon. Don't worry. Amen po ba? Kaya nga yung grace ni Lord napakalawak niyan. Pag dumating yung time na nangihina ka, nang iwan ka, iniwan mo siya, balik ka lang sa Kanya. Tatanggapin ka niya. Ganon si Lord. Amen po ba? Sabi doon, extraordinary faith. Ano ba itong extraordinary faith na ito? Tignan muna natin. Anong ibig sabihin na ito? Una, sabi dito, rooted in relationship with Jesus. Sabi nga natin, rooted in relationship with Jesus. Ang salitang extraordinary ay salita na kung saan magpapatunay na ang pananampalatayang meron ka ay, ano po? Ibig sabihin, pananampalataya na kung saan
can break the work, the discouragement, the negativities of the enemy upon your life. Maka nyo ba? That's why extraordinary. Ibig sabihin, kapag nananampalataya ka ngayon at mananampalataya ka sa salita ng Panginoon, sa authority ni Jesus, that He is the only Lord, He is the only Savior, the healer of your life, of your spirit. And then, you are declaring that the faith that God has given you, ay, alam niyo po ba yung faith na yan, hindi naman galing sa kanino yan eh. Amen po ba? Yung faith na meron po tayo, di ba? Yung believe, yung paniniwala na may Diyos, may Kristo, hindi galing sa kanino yan. Kanino man yan, galing yan sa atin pong Panginoong Diyos na nasa sa langit sa pamamagitan ng kilos ng banal na Espiritu. Amen po ba? It is a what? Gift. Regalo. Amen po ba? So, sabi doon, rooted in relationship with Jesus. Meron kang extraordinary faith because, ang sabi sa Philippians chapter 1, naalala ko po, tingnan natin, kung meron kayong Bible, di ko nalilagay dyan, Philippians chapter 1, no? Ito yung sinabi ni Paul dito na for me to live is Christ and to die is gain. Anong ibig sabihin nito? Literal bang nangyari ito? Literal ba? In fact, literal. And marami sa mga disciples, they even willing to die. Talagang namatay sila because of their faith in the Lord. That is extraordinary faith. Amen po ba? Paano mong paniniwalaan sa generation natin ngayon? Sasabihin ni Pastor Chris na maniwala ka that the Lord Jesus were going to heal you. Hindi mo pa nakikita ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Paano? Sa pamamagitan ng extraordinary faith rooted on the Lord Jesus Christ, yung relationship mo sa Panginoong Hesukristo. Merong kang malalim na relasyon sa Diyos. Sa mga taong merong relasyon sa Diyos, sila yung nakakaranas ng breakthrough. Amen. Mga bato ata yung kausap ko. Amen po ba? Pwede yung palapakan natin si Lord. Kaya sabi dito ni Paul, even to the point of death, I am willing to die. Why? Because of that relationship with Jesus. Amen po ba? Kaya marami nang iniwan ng mundong ito. Lahat tayo iniwan yung mundong ito. Pero minsan binabalik-balikan, namimiss daw niya. Amen po ba? Amen ba? Okay, rebuke natin yan. Marami ang iniwan ng mundong ito because of the relationship with Jesus. Maraming nagpastor, naging evangelist because of the relationship with Jesus. Naramdaman nila eh. Hindi lang nila nakita, naranasan nila. Amen po ba? Nagpagamit ka dito, hindi dahil itinulak ka. Amen po ba? Naranasan mo kasi si Jesus eh. Tama ba? Naranasan mo si Jesus. Naranasan mo siya. Meron kayong relationship. Na kahit anong hirap, magpapatuloy ka. Amen po ba? So, extraordinary faith, rooted. Ang sabi nga ni Paul doon, I am willing to die. No? Willing to die for Christ. At tanungin mo yung katabi mo, ready ka bang mamatay para kay Kristo? Alam niyo po, hindi naman na natin kailangan mamatay na kagaya ni Jesus. Amen po ba? Hindi na natin kailangan magpapako sa cross. Hindi na natin kailangan magpapalo, maglakad sa daan, at ipakita sa mga tao na nahihirapan tayo at ginagaya natin si Kristo. Hindi na natin kailangan yon. Amen po ba? Tinapos na ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga paghihirap na yan. Para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tatanggapin mo siya sa iyong puso bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Kaya hindi lahat ng mga may pananampalatayang may Kristo maliligtas. Nananampalataya akong may Kristo, pero pag tinanong mo, nandyan ba talaga siya sa puso mo? Makikita mo yan. Anong ibig sabihin nun? Amen po ba? Amen.
makikita po yan makikita yan magmamanifest sa ating po mga buhay. Amen. Pangalawa, ano bang ibig sabihin nito? Unshakable, unshaken by oppositions or delay. Okay? Unshaken by oppositions or delay. Nalala niyo po yung Canaanite woman sa Matthew chapter 15? Alam niyo ba yung kwentong ito? Di ba? Merong persistency sa kanya pong pananampalataya, sa kanya pong kahit na merong rejection, ayaw sa kanya, pero nakita po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na gaano kahalaga, hindi na mahalaga sa Panginoon kung gaano kaliit or kalaki. And in fact, ang sabi sa Bible, kasiliit ng butil ng mustasa, ang makita lang ng Diyos sa isang taong nagbabalik loob sa Kanya, ay mapapansin niya at gagawa siya ng himala sa pamamagitan ng pananampalatayang yan na meron ka. Imagine that. Sino nakakita ng buto ng mustasa? Napakaliit. Napakaliit na pananampalataya. Ganun lang sa isang tao nagbabalik sa Diyos. No, makita ng Panginoon yung napakaliit mong pananampalataya that you believe that He is the Son of God. The only Son of God. Naniniwala ka na siya lang yung tagapagligtas. Alam niyo po, the Lord will going to perform miracles sa buhay mo. Amen po ba? Sino dito ang gustong maranasan yung miracle ni Lord? Alam niyo po, hindi naman natin kailangan makita yung miracle talaga na, well, maganda kung meron, pilay, nakalakad, because it will encourage the church. It will edify the church pag may mga ganon. Tama po ba? Bulag, nakakita, napakagandang ma-witness yon. Pero ano niyo po ba, na minsan, hindi na natin kailangang makita pa yung mga bagay na kagaya noon para maniwala tayo that the Lord whom we are serving is the Lord of miracles. Imagine this. Pagtulog natin sa gabi, di ba? Pagtulog natin sa gabi, tapos magtrabaho, kumain, mag-toothbrush, tulog, hindi natin alam kung mabubuhay pa tayo kinabukasan. Tama, mali? Oh, bahala kayo, basta ako mag-toothbrush ako. Amen po ba? Hindi mo alam kung mabubuhay ka pa, hindi mo alam kung may hininga ka pa kinabukasan. And sa pamamagitan po na doon pa lang makikita mo na that every day the Lord is performing miracles upon your life. Hindi natin alam ang buhay, mga kapatid. Anytime, pwedeng bawiin ng Diyos ang ating mga buhay. Alam niyo po, nung nasa silong ako ng kamatsili, literal na kamatsili, habang nanunood sa nag-harvest ng palay. Nag-message si Pastor Paul. Sabi niya, Pastor Chris, gusto ko pong ipaalam sa inyo malungkot na balita. Ang ating pong senior pastor Chun, Myung Kun, ay umuwi na sa Panginoon. Sabi ko, ito yung pinaplano naming pasyalan para magbigay respeto. Bago kami umuwi, nagplano kami ni Pastor Christian. Sabi ko sa kanya, this is the exact word. Punta ka doon, magbigay ka ng kortesiya. Sa madaling salita, you give respect to your sponsor. Pero ano po, hindi na pangyari. Hindi namin nagawa. Ang lakas-lakas. Hindi mo makitaan ng negativity. Araw-araw nagpipray. Madaling araw yon. Nagpipray. Alam niyo ng mga Koreans, grabe yan pag nagpray. Pero suddenly, kinuha siya ng Panginoon. Hindi ko alam kung kailan tayo mamamatay. No one. Maliban na lang kung magsasabi ka, bukas pastor. Hindi natin alam. Pero this is the point. This is the point, mga kapatid. Every day, hanggat nakikita mong humihinga ka, every day, nakikita mong humihingi ka, yan ay isang miracle na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Can you say thank you, Lord, for that? Salamat, Panginoon, may buhay ako ngayon. Salamat, Panginoon, wala ako sa ospital ngayon.
Marami pong mga tao nasa ospital, nagpipray araw-araw pa na gumaling. May mga pangako sa Lord, pag gumaling ako, Lord, magsaserve ako sa iyo. Pagalingin mo lang ako, Panginoon. Amen po ba? Marami tayong mga prayers na nasa Pilipinas tayo. Di ba? Lord, papuntahin mo ako sa Korea. Lord, di ba? Pagdating ko doon, magsaserve ako sa iyo. Salamat sa Panginoon. Nandito tayo ngayon, nagsaserve tayo sa Kanya. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Now, what is the point? The point is, araw-araw, hanggat nakikita mo na nandito ka sa mundong ito, kumikilos, gumagawa, may trabaho, is a miracle from the Lord. Amen po ba? Sabihin natin, salamat sa Panginoon. Kahit may mga oppositions, may mga pagsishake, no? Patuloy po nating i-bombard ang kalangitan sa pamamagitan ng panalangin. Kasi alam ko po, kapag sama-sama tayong nananalangin, sama-sama tayong lumalapit sa Panginoon at dinideclare natin sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya, nakikinig at nakikinig ang Panginoon. Amen po ba? Pangatlo, nasabi doon, centered on His character, not ours. Pag sinabing extraordinary faith, it is not us. Hindi nakasentro sa atin. Hindi nakasentro sa galing ng isang tao kung paano siya mag-manage. Okay? In fact, wala namang perpekto sa atin. Kaya nga, araw-araw lumalapit tayo sa Panginoon. Lord, Panginoon, nandito kami, lumalapit kami, Panginoon, baguhin niyo po kami. Kasi ang nature ng tao, makasalanan. Matagal na tayong pinatawad ng Panginoon. Amen po ba? Pero kailangan nating lumapit sa Kanya everyday, araw-araw, humihingi tayo ng gabay niya, humihingi tayo ng tawad. Amen po ba? Amen. So, kapag sinabi nating ordinary faith, extraordinary faith, ito ay sumesentro sa karakter ng Diyos na sana ma-adapt din po natin. Amen po ba? Hindi tayo yon. Hindi ikaw, hindi ako, kundi yung Kristo na nasa ating pong mga buhay. Extraordinary faith doesn't rely on how strong or perfect we are. Amen po ba? It rests on Jesus' power, love, and authority. Laging sa ating pong Panginoong Heso Kristo. Ano pang ibig sabihin nito? This is the last one. Trusting Jesus beyond the natural. Mahilig po tayo sa mga natural things. Kaya hindi natin nararanasan yung breakthrough. Ganito mag-isip yung mga natural. Okay? Pag nagsabi ka sa kanila na next year, magkakaroon tayo ng breakthrough. Magkakaroon tayo ng mga panibagong mga makakasama sa church. Okay? Yung mga natural mag-isip, Pastor, ang hirap. Di ba? Ang hirap, Pastor, kaunti space natin, maliit. Okay na ito. Ako niya pa. Ganun mag-isip ang mga natural na mga tao. Pag nagsabi ka, next year, magkakaroon ng business si Sister Lynn. Lynn na tuloy yung pangalan mo. Arlene pala. Okay? Magkakaroon siya ng business. The Lord will going to bless her. Okay? Ang business niya ay mangalap ng mga tao at dadalhin niya sa church. Amen po ba? And that is the perfect business. Amen po ba? Mangangalap ka ng mga tao. Dadalhin mo sila sa church. Ano po yung natin, ang response ng mga natural, ng may mga extraordinary faith? Yes, Lord! Nagsa-second emotion tayo. Nag-a-agree tayo. Amen po ba? Pag meron tayong nakikitang vision na binababa ng Panginoon sa atin, nagsa-second emotion tayo. Amen. Amen po ba? Sige po, palapakan mo si Lord. We are trusting God beyond natural. Naalala ko si Pedro sa part na ito, di ba? Doon sa nagkaroon ng stage play ito. Medyo kengkoy yung pagkakagawa. Natatawa lang ako. Kasi nung bababa na daw si Pedro doon sa tubig. Sabi, ano bang ginagawa mo? Malulunod ka, halika dito. Parang natatakot yung
yung kasama niya, anong gagawin? Naglalakad ka dyan, ano ka ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Malulunod ka, mamamatay ka dyan. Pero si Pablo, hindi, pupunta ako doon kasi kilala niya si Jesus eh. Ay, si Pablo, si Pedro, si Pablo tuloy. Diretso siya kasi kilala niya eh. Kapag kilala mo ang Diyos, hindi mo iisipin yung ginagawa, sinasabi ng mga taong negative ang tingin sa'yo. They're going to down you. Pagsasabihan yung pamilya mo, dati naman ganyan niya, naka-abroad lang, ganito na. Hayaan mo lang sila. Hayaan mo lang sila. Pag-pray mo sila, Lord, sana maranasan din nila yung peace of mind. Hindi dahil sa mga pera o material na bagay na meron ako, kundi dahil ikaw, nandito ka sa puso ko. Hindi kasi about money, mga kapatid eh. Maraming mayayaman, di masaya. Papakamatay sila eh. Amen ba? Hindi yun eh. Gusto mo ng totoong kapayapaan sa mundong ito? Go to Jesus. Come to Jesus. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapakamatay. Yan. Lumapit ka sa Panginoong Jesus. Mabilis lang po. This is the first points. Tatagal, no? Pinaliwanag ko lang kung anong extraordinary faith. Hallelujah! Palapakan natin si Lord. Are you excited? Eto na, papasok na tayo. Papasok na tayo. Meron po tayong 3 puntos. Mabilis lang, don't worry. Okay? The first point, no? Ano ba ito? Paano ba nakakapagbigay ng honor? Okay, sasagutin natin yung title, no? Ang sabi doon sa title natin? Honoring God with our extraordinary faith. Okay? Extraordinary faith recognizes God's authority. Sabihin nga natin, God's authority. Alam nyo po, kapag nire-recognize natin yung authority ni God sa ating pong mga buhay, sa buhay ng ating pong mga kapatid, sa buhay ng mga magulang natin, kaibigan, asawa, anak. Pag nire-recognize natin yung authority ni Lord sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay, alam nyo po, ang pakiramdam ng Diyos, na-honor natin siya. O, tignan nyo po, yung verse natin. Sabi doon, that is why I did not even consider myself worthy to come to you. Sino ba itong nagsasalita dito? Ito hindi naman siya basta-bastang tao. Kilala siya, amen po ba? Marami siyang mga tao, marami siyang mga gwardiya. Ibig sabihin talagang isang salita lang, susunod sila. Sabi ni Kevin, mga big time ito. 'Di ba? Pero tignan niyo yung statement niya. Hindi niya nakita yung estado niya, yung taas niya, yung kung anong meron siya kumpara sa kaharap niya. Ang sabi niya doon, but I say, sabi niya doon, that is why I did not even consider myself worthy. Oh my goodness, hindi daw siya worthy. Samantalang marami mga tao ang tingin sa kanya makapangyarihan. Tama po ba? And then sabi niya, but say the word. Sabi niya, Panginoon, alam kong hindi ako karapat-dapat na pansinin mo. Sino ba naman ako? Amen po ba? Sabi niya, okay na sa akin, Panginoon, na yung salita mo lang. Sabihin mo lang. Amen po ba? Kaya alam niyo po, may power ang salita ng Diyos. Kapag araw-araw nating idinideklara ang salita ng Panginoon, nagkakaroon ng power. Binabaliktad ng Panginoon yung mga negativities. Di ba every day? Naalala nyo sa prayer natin, every morning, may piniplay ako doon, yung Psalms 23. Araw-araw, halos araw-araw, pinapakinggan ko yon. Kasi meron akong goal. Gusto kong mabago yung kaisipan ko patungkol sa pera, patungkol sa oras, patungkol sa priority. Marami pa kasing mga kailangang ayusin sa kaisipan ko. Anong solution? I-declare mo yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Pero kung dinedeclare mo, mahina ako. Mahina kumpanya namin ngayon, Pastor. Mukhang hindi ata matatapos yung project namin. Walang mangyayari.
Amen po ba? In fact, natutuwa yung kaaway. Sabi, talunan. Huwag nating hayaan na tawan-tawanan lang tayo ng kaaway. Ang sabi ng Panginoon, here is my word. Speak. Speak it out. Amen po ba? Sabihin mo yung salita ko. I-declare mo yung salita ko. May kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Pag mayroong may sakit, i-declare mo that Jesus is Lord. Jesus is our healer, our Jehovah Rapha. Amen po ba? Our provider. Pag mayroong ka pangangailangan, He is our provider. Magpo-provide siya. Huwag tayong magpatalo. Alam niyo po, si Satan, naghihintay na lang yan ng condemnation. Amen po ba? Ibig sabihin yan, darating yung time, kaya siya nang gugulo kasi gusto niyang makasama ka. At huwag tayong pumayag, mga kapatid. Amen po ba? Huwag tayong pumayag. Amen. Sabi mo sa atin mo, huwag kang pumayag na makasama ka ni Satanas. Kaya ka nandito ngayon because God is reminding you that your place is not here, not even in hell, but there in heaven. Ideklara natin ang kanyang mga salita. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Ang sabi doon, Lord, yung centurion, gusto ko lang balikan, sabi niya, Lord, just say the word. Sabi mo sa katabi mo, say the word. Ano yung word ni Lord ngayon sa buhay mo? Ano yung pinangahawakan mong salita niya? Di ba? Meron ka dapat pinangahawakan. Over your family, ano yung pinangahawakan mo? Lord, that's my family. Ito pa ngayon, pamilya ko. Lord, alam ko pong hindi perfecto, pero meron kang salita. Sabi mo, Panginoon, that you are the author of life. You are the author of everything. Alam niyo po, si Papa ko po ay tinakbo sa hospital kahapon. The Lord is trying to do everything na makakaya niya para i-distract po ako. Mababa ang creatinine ng aking tatay. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung alam na rin ni Pastor Christian. Mababa yun o mataas? Mataas pala. Hindi ko alam kung ano yun. So, sabi ko, Lord, matagal naman namin pinagpe-pray si Papa. Dating yan naglilingkod sa Panginoon. Tapos, bumalik sa bisyo hanggang sa hindi na gaanong nagsisimba. Pero naniniwala ako sa Panginoon na meron siyang magandang plano sa pamilya namin. Mararamdaman mo kung kumikilos ang kaaway. Alam niyo kung bakit? Ang unang-unang titirahin niya yung kahinaan mo. Ano bang kahinaan natin? Family. Family. Pero salamat sa Panginoon kasi I have the peace of mind. Ang sabi ko, Lord, kilala ko yung kaaway at alam kong gagawa siya ng paraan para ma-distract ako. Why? Because we are preparing for breakthroughs. Marami ng breakthrough na ginawa ang Panginoon sa buhay natin in this church. Pero hindi pa siya tapos. In fact, nagsisimula na naman siya ng panibagong level of breakthrough sa buhay ng bawat isa. And even in the ministry of this church, it is not my ministry, it is the ministry of the Lord. Pero ginagamit niya yung mga taong nandito, no? Tayo, nililevel up niya tayo, tinuturuan niya tayo, sinasanctify niya tayo. Amen po ba? Ini-instill niya yung spirit sa ating mga buhay nang sa ganun mas maging makilala natin siya, maging kagamit-gamit tayo sa kanya. And alam niyo po, nakikita ng kaaway yan. Amen po ba? Kaya sabi ko, Lord, hindi ako magpapa-apekto. Ito po, makikita natin dito na despite of who He is, despite of the greatness na meron siya, ang sabi niya, Lord, salita mo lang, sapat na. Pwede bang sabihin natin, Lord, salita mo lang, sapat na. Ngayon, the question is, ano yung salita ng Panginoon ngayon na pinangahawakan natin? Over our family. Ang sabi ko, Lord, ang sabi mo, you are our healer. So, hindi ko kailangan mag-worry. Ang sabi niya, kailangan natin ng pera, ganito, ganun, ganyan, ganyan. Sabi ko, Lord, you are our provider. So, you don't need to worry. Ang sino dito yung nag-aalala para sa kanyang future? Future na kanyang mga anak.
future ng kanyang asawa, future ng mga magulang. And I would like to say this, huwag natin lalagyan ng kahit maliit na puwang ang ating pong mga isip at puso yung salitang doubt. Amen po ba? Yung salitang doubt, yan po ay stronghold ng kaaway na pwedeng sumira sa iyong pananampalataya sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Nasabi mo sa katabi mo, never, never, never nabibigyan ng pagkakataon ng kaaway na pumasok sa ating pong mga isipan. Ano ba yung authority na sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ba yung word? Ano ba yung authority? Ano niyo po, sinabi ni Jesus ito eh. In Matthew chapter 28, naalala niyo? In Matthew chapter 28 and Philippians chapter 2, ang sabi ng Panginoon doon, sabihin nga natin, all authority in heaven, doon sa langit, at saan pa? On earth. Kanino binigay? Sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi niya, maniwala kayo sa aking mga salita kasi yung authority na binigay sa akin ng Ama ay yun din naman ang sinasabi ko sa inyo. Amen po ba? Yung word, yung authority ni Jesus. Ay pag naintindihan po natin ito, napakasarap. Amen po ba? Nasabi niya doon, in the name of Jesus, every knee should bow. Kaya nga, dapat matutunan nating i-rebuke ang mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Pag may mga nararanasan tayong mga problema at para bang nasi-shake yung faith natin, i-rebuke natin in Jesus' name. Merong authority. Amen po ba? In fact, binigyan tayo ng authority ni Jesus to destroy. Tapakan natin yung ulo ng kaaway. Amen po ba? Tapakan natin yung ulo mo. Ay, ulo mo, hindi. Yung ulo ng ano. Amen po ba? Patapakan natin sa pamamagitan ng authority na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano ibig sabihin ni Pastor? Pag dumating ka sa mga panahon na kung saan gulong-gulo ka, rebuke that spirit. Pag dumating ka sa panahon na parang nagda-doubt ka, rebuke that spirit. Amen po ba? Pag dumating yung time na para bang pinanghihinaan ka, rebuke that spirit, manalangin ka. Amen po ba? Amen. Naalala ko po, binigyan po tayo ng authority. Ang ibinigay sa atin ni Jesus, hindi spirit of fear. Ang ibinigay sa atin ay spirit of No. Yung spirito ng katotohanan ibinigay sa atin. The Word of God. Amen po ba? Kailangan pinapractice natin yan. Naalala ko po, merong picture dito na nakikita na kayo ng pulis na nagmamando sa daan. Police officer. Ayan. Nakita nyo? Parang si Loy yan, hindi ba siya Loy yan? Araw-araw, apat lang. Araw-araw, kung makakakita kayo ng ganyan, sa dami ng mga sasakyan ng mga tao na dumadaan, mag-isa lang niya. Pero kapag itinaas niya ang kanyang mga kamay, tumitigil sila. Tama ba? Pag sinabi niyan, go sila. Pag sinabi niyang stop sila. Pag isa lang niya, ang dami nila. Nakita niyo po yung authority? Bakit? Kasi naniniwala sila na yung pulis na yan binigyan ng authority ng gobyerno para para patigilin ang dapat patigilin at papuntahin ang mga dapat papuntahin. Minsan hindi natin alam yan. Yung authority na yan. Nakakalimutan natin. Tama ba? Sabi ng Panginoon, I give you the authority to rebuke the work of the enemy in your life. I-rebuke mo yung disbelief na yan. Diba? I-rebuke mo yung mga agam-agam na yan. Amen po ba? Amen. Ang sabi dito, in the same way, extraordinary faith recognizes the authority of Jesus over a what? Sa ating po mga sakit. Binigyan tayo ng Panginoon ng authority to what? To destroy the work of the enemy sa ating po mga katawan. Yung sickness na yan, ang sabi ng Panginoon, binigyan kita ng authority to what? To rebuke
that sickness in your life, in your body. Kaya pag may sakit, huwag agad-agad doktor. O, di ko sinasabing huwag kayong pupunta sa doktor, ha? Di ba? Mag-pray muna, Lord, masakit ang leeg ko. Iniisip mo agad, cancer eh. Di ba? Baka cancer to. Di ba? Stiff neck lang pala dahil maghapon magdamag kang nakahiga. Di ba? Sumakit lang yung ulo mo. Naku, baka may tumor ako sa ulo. Exaggerated tayo minsan. Amen po ba? Ang sabi ni Lord, binigyan kita ng authority to what? To pray for that. To rebuke that kind of sicknesses. Amen po ba? Over our storms, may mga problema tayong dinaranas. Problema sa asawa, di ba? Problema sa magulang. Sino pa ba? Name it, napakarami mga problema. Ang sabi ng Panginoon, binigyan kita ng authority para mapagtagumpayan ang mga problemang yan. Amen po ba? Over sin. Ang dami natin mga kasalanan sa buhay na ginawa at gagawin pa. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang paulit-ulit magkasala. Amen po ba? Kahit sa mga kasalanang yan, pwede po nating mapagtagumpayan. And during the time of Jesus Christ, ang patay nabubuhay. Nagawa niya noon. Nagawa niya noon. Mangyayari ngayon. Amen po ba? Sa mga patay na pananampalataya, bubuhayin niya ng Diyos. Amen po ba? Bubuhayin niya ng Panginoon. Naalala ko po yung isang pastor na kasama ko nung isang araw. Sabi niya, Pastor, merong isang pastor doon sa Pilipinas na kung saan naging kasangkapan para buhayin yung mga patay. Hindi ko alam kung paano hindi ko alam kung gaano katotoo yun. Pero naniniwala ako na kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na yon. At ang sinasabi niya sa atin ngayon kapag nararanasan na natin na parang paubos na, no? Papatay na yung ating pong mga pananampalataya sa Diyos, nandito ka ngayon, dilala ka ng Panginoon, parang muli kang buhayin sa iyong paglilingkod at pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Extraordinary faith. Remember this, mga kapatid. Honors God and believing that His Word is enough. Ang salita ng Panginoon ay sapat. No doubt. Pag meron kang salita niya, that's more than enough. Amen po ba? Pangalawa, extraordinary faith is rooted. It must be rooted with humility. Sabihin natin, humility. Pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Tignan niyo po ito. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, sabi niya, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Salita mo lang, Panginoon, sapat na. Amen po ba? Salita mo lang, sapat na. Ibig sabihin nito, for I do not deserve to have you come under my roof. Nakita niyo po yung pagpapakumbaba ng isang leader. Isang leader na kinikilala ng mga tao during that time. Meron siyang authority to command the people. Meron siyang authority to do things. Pero ang sabi niya dito, Lord, nagpapakumbaba ako, Panginoon. Hindi ko itinataas kung sino ako. At ina-acknowledge ko, Panginoon, that you are my God and you can do anything sa buhay ko. Kaya mong gawin lahat, Panginoon, under your authority. Amen po ba? Mayaman siya, very influencer, pero sabi niya, yes Lord, I do not deserve to have you come under my roof. He humbled himself before Jesus. Alam niyo po, magpakumbaba lang tayo sa Panginoon, napakaraming mga miracles ang mararanasan natin. Hindi natin kailangang sobrang daming dakdak na kagaya ni Pastor Chris na dakdak ng dakdak dito. Amen po ba? Para maranasan natin ang miracles. Magsimula po tayo sa ating mga puso. Kung papaano natin i-connect yung spirito natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Amen po ba? Are you willing to be humble before the Lord? Hindi natin kailangan ng sobrang daming
mga gawa para masabi natin na, Lord, kita mo Panginoon, napakarami ko nang ginawa. In fact, doon pa lang, napaka-prideful mo na. Amen po ba? Sabi diyan, wala tayong may tatago sa Diyos. Alam niya ang bawat pagbagsak o mga kahinaang meron tayo. Alam niya kung anong kondisyon mayroon ang ating mga puso. Hindi mo may tatago sa Panginoon kung ano man ang meron ka sa puso mo. Alam niya, sa kaloob-looban ng puso mo, alam niya. Kahit yung tampo mo, Sister Thea, kay Pastor Christian, alam ng Diyos. Amen po ba? Lahat ng mga maliliit, malalaki, alam. Hindi ko alam kung meron man, maybe yung revelation ni Lord yon. Hindi ko alam. Amen po ba? Alam ng Panginoon. Wala tayong may tatago sa Kanya. And I would like to say, pag dumating yung time na bumagsak man tayo, I would like to say, let us or you must yourself, sabi dyan, you must kneel down before God. Sabihin nga natin, I must kneel down before God. I must humble myself. I must come to Jesus and recognize Him as my Lord and Savior. Merong pagpapakumbaba. Amen po ba? Alam niyo po, sabi sa James chapter 4, God opposes the proud. At ito yung blessing ng mga nagpapakumbaba. Sabi ni Lord doon, sabi niya doon, shows favor to the humble. Very specific siya. Pag proud ka, pag mayabang po tayo, alam na natin. Amen po ba? Pero kapag mapagpakumbaba ka, okay, you always let God to move first sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao. Laging na itataas ang Panginoon sa buhay mo, sa mga magagandang bagay. The Lord will going to favor you because of your humble heart. 1 Peter chapter 5 verse 6, ang sabi doon, humble. Sabay-sabay nating basahin. Ready? Go. Humble yourself, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Hindi po natutulog ang Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, hindi natutulog si Lord. Darating ang time, pagpapalain ka niya sa takdang oras. Alam ng Panginoon ang inyong pagpapagal. Alam ng Panginoon ang inyong pong pagtitiis. Darating ang time, pagpapalain niya kung ano yung itinanim natin, aanihin natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, tanim lang ng tanim. Pag wala kang itinatanim, wala ka ring aanihin. Amen po ba? Anong ibig sabihin ng inyo pong pastor? Everyday, mag-pray tayo ng panalangin. Amen po ba? Everyday, mag-serve tayo. Gumawa tayo ng mabuti. Gawa ng mabuti. In perfect time, ibibigay ng Panginoon yan. Ibabalik niya yan. Amen po ba? Walang sayang sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin ay nakikita niya. And the Lord will going to reward us according to what we have done. Pagpapakumbaba, wala tayong may tatago sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. And I would like to say, if we want to honor God with extraordinary faith, we must set aside, or we must remove, di ba? We must remove pride in our life. Sabi mo sa tabi mo, tanggalin mo, huwag ka na masyadong ma-pride. Okay? Huwag ka masyadong mayabang. Okay? Magpakumbabahan po tayo sa isa't isa. Okay? We cannot even lean on our titles sa mga achievements mo natin, sa mga pera natin sa bangko, sa mga nakaraan nating mga gandang bagay na nangyari sa atin. Wala tayo pang may pagyayabang sa Kanya. Amen po ba? We come as we are unworthy, but believing that His grace, His greatness in our life is enough. Amen po ba? And the last one, extraordinary faith produces extraordinary results. Sino dito yung gusto mag-level up sa kanila pong mga prayer life? Sino dito yung gusto mag-level up ang kanila pong mga businesses? Sino dito yung gusto mag-level up ang relationship ninyong mag-asawa?
Sino dito gusto mag-level up ang napakadami? Amen pa rin. Now, alam niyo po ang sikreto? No, ang sikreto? Let us be expectant of the extra miracles na ginagawa ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Sapagkat ang extraordinary faith, kapag ito po pinapractice natin, nagpuproduce ito ng extraordinary results. At tignan natin, in verse 10, sabi doon, then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Amen. Palapakan natin si Lord. Walang sayang. Walang sayang. Lahat ng mga ginagawa natin, magpe-perform si Lord ng mga miracles. Amen po ba? Faith produced miracles. Nagpuproduce ang extraordinary faith ng mga miracles na kung saan hindi pa natin naranasan sa tala ng ating po mga buhay. Minsan kasi pag sinabing miracles, yun yung mga bulag. Ulitin ko kanina, nabanggit ko ito. Bulag, nakakita, no? Pipi, nakalakad. Gising pa kayo, gising pa kayo. Amen po ba? Amen po ba? The more than healing, something else happened. Sabi doon, Jesus himself amazed at the centurion faith. Na-amaze si Jesus. Think about that, the Son of God, yung anak ng Panginoon, no? Na-astonish siya, na-amaze siya doon sa pananampalataya ng centurion na ito. Alam niyo po, in Hebrews chapter 11 verse 6, ang sabi doon, makinig po kayo mabuti, o basahin natin, sabay-sabay tayong basahin ito. Sabi doon, without faith, it is impossible to please God. Araw-araw, no, araw-araw, meron kang ginagawa kung nasa isip mo, gusto mong i-please ang Panginoon, but without faith, you cannot please Him. Amen po ba? Without faith, kahit gawa ka ng gawa, kung wala kang pananampalataya, hindi mo mapiplease si God. Ang sabi doon, ang salvation daw ay sa pamamagitan ng gawa. Amen po ba? Narinig nyo na yan? Gawa ka ng gawa ng mabuti para maligtas ka, para pumunta ka sa langit. Pero hindi ganun ang proseso ng Panginoon ng kaligtasan. Tama ba? Ang proseso ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. You have faith in the Lord Jesus Christ. Accept Him in your life. And you will be transformed. Makikita mo yan sa buhay mo. Makikita yan, di ba? Marami kasing mga katuruan ngayon, labas lang ako ng konti. May mga nagtuturo ngayon ng extreme grace. Ano ba yung extreme grace na yan? Napakarami na sa Korea, sa buong mundo na ata. Hindi mo na kailangang mag-pray, humingi ng tawad. Once is enough. Ang gandang pakinggan. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad kasi matagal na tayong pinatawad ng Panginoon. May mga ganyang katuruan ngayon. Di ba? Naiintindihan ka ni Lord, okay lang yan. Sige lang. Okay? Gawin mo lang yan. Naiintindihan ka niya. Total, pinatawad naman niya tayo, gawin mo lang yan. Pero alam niyo po, ang totoong pagbabago, ang totoong tumanggap sa Panginoon, mayroong pagbabago. We hate what God hates. And that is sin. May pagbabago. The more we receive the grace of God, labas lang po ako, dito yung topic natin. The more we receive the grace of God, dapat mas maintindihan natin that God is giving us the chance to what? To come to Him and be changed. You cannot be changed by your own selves. You cannot be changed through Pastor Chris or through your leaders. Yes, mga instruments sila. Mga ginagamit sila ng Panginoon to remind you, to train you, to teach you. Pero they are not in the authority to change you. They are not in the authority to save you. Amen po ba? Only the authority of the Lord Jesus Christ. Only if you come to Jesus, accept Him as your Lord and personal Savior. Amen po ba? Balik tayo sa topic natin. Amen po ba? Are you excited? Na matapos na. Faith is like the key. That unlocks the heavens. Pag sinabi nating blessing resources, excited tayo dyan. Tama ba? Pero alam niyo po ba na matagal na tayong pinagpala ng Panginoon? Hindi lang natin ikiniklaim. Everyday may mga blessings si Lord na binibigay sa atin. Kaya everyday nagpe-pray tayo, kiniklaim natin yan. Tama ba? Iniklaim natin, dinideclare natin yung words niya.
Amen po ba? Extraordinary faith is like the key that unlocks heaven's miracles. Every day nagmi-miracle si Lord. Baka hindi mo lang napapansin kasi sobrang busy ka. Pwede bang sabi mo, can you make time for the Lord? Kailan yung time? Makinig kayo sa akin. Tumingin kayo sa akin. Kailan yung huling araw, oras na lumuhod ka sa Panginoon? Kailan? Kailan yung huling araw na nag-pray ka, lumuhod ka sa Panginoon, umiyak ka sa Kanya, nag-worship ka, Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Kailan ka nag-set up aside ng time na kinausap mo siya? Hindi mo kailangan pumunta sa church. Yeah, well, twice, thrice, nandito po ako sa church sa lahat ng mga gustong mag-join. Alas 5 ng umaga. You come and pray. Kailan yung huling araw na lumuhod ka sa Panginoon para manalangin ka? Or baka, pagkagising mo, Lord, thank you. Tapos kakain ka, Lord, thank you. Diba? Diba? Tapos, sahod na naman, thank you, Lord, sahod. Kaya alam niyo po, minsan, yung mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, dumadaan lang eh. Diba? Hindi natin napapakinabangan ng tama. Why? Kasi hindi tayo nagiging good steward of the time that the Lord is giving to us. Alam niyo po, the best is that you go to the altar of the Lord Jesus Christ. Luhod tayo sa Kanya. Meron kang gustong ilapit sa Panginoon, huwag mong daldalan. Luhod ka sa Panginoon. Minsan kasi, minsan natitisod pa nga yung mga, ito, naranasan ko ito eh. Ang hirap kong mag-disciple, ang hirap kong mag-win, kasi hindi ako nagiging good example sa kanila. Hindi nila nakikita si Jesus sa buhay ko. Amen po ba? If you want to win someone, simulan mo sa sarili mo. Simulan natin sa sarili natin. Gusto mong mag-miracle sa buhay ng kaibigan mo, family mo, asawa mo, tatay mo, kaibigan mo? Puro kaibigan mo. Parang marami kayong kaibigan dito na win-win. Amen po ba? Simulan natin sa ating mga sarili. Amen po ba? Sige po, palapakan natin si Lord. Extraordinary faith brings extraordinary results. Tatandaan natin lagi yan. Not always the way we expect, but always according to God's perfect plan. Laging plano ng Panginoon. When we trust Him fully, mga kapatid, the heaven, the gate, the window, the door of heaven, we're going to open for us. At excited po tayo dyan. Amen po ba? As a conclusion, kung makikita po natin yung Roman centurion na ito, he really honored God, not with rituals, okay? Not with rituals, not with fancy words, mga magagandang salita, but with extraordinary faith. Sabihin natin, extraordinary faith. He recognized Christ's authority sa kanyang buhay despite of who He is. Siya po ay mataas na tao, kinikilala, pero mas nire-recognize niya yung authority ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba? He walked in humility despite of His status as a commanding in chief, as a leader. Amen po ba? As a tatay, as a nanay. Amen po ba? He witnessed later on the extraordinary results of God in his life because of that kind of character. Amen po ba? Now, this is the question. May mga tanong po dito. Tingnan natin, tayo po tayong lahat. Naniniwala pa po ba tayo? O naniniwala ka ba sa ating Panginoong Jesucristo na siya lang ang totoong may authority sa lahat ng situation ng ating mga buhay? Meron pa rin po tayong mga doubts, nakikita ko po, no? Even in myself, no, minsan kapag physical
yung tinetest ni Lord, no, bumabagsak po tayo. Minsan, iniiwan natin ang Panginoon because of the circumstances na nararanasan po natin. And most of the times, hindi natin nakikita yung authority ni Jesus. Mas nakikita natin kung ano yung nasa harapan natin. Are you willing to humble ourselves before Him? Despite of the circumstances, problems, testing. Patuloy pa rin ba tayo magtitiwala sa Kanya? Na kahit minsan o most of the times parang imposible. Lord, salamat po Panginoon. You're so amazing. I-rebuke niyo po kaming lahat, Panginoon. Salamat po. Pinakita niyo po sa amin ang kahalagahan, O Diyos, ng totoong pagtitiwala sa iyo, sa inyong mga salita. Lord, salamat po. You're so amazing, Father. Sige po, itaas natin ang mga kamay natin. Lord, salamat po. We surrender, Father God, everything to you. We surrender our everything to you, Father God. Ang lahat ng aming pong mga plano, Lord, isino-surrender namin sa iyo. Lahat, Panginoon, ng aming pong mga balak sa buhay, para sa pamilya po namin, sa ministry, sa church, sa business, sa trabaho, Panginoon, Lord, lahat, Lord, ino-offer namin ito sa iyo, Panginoon. Binibigay namin sa iyo lahat. Let your authority be upon us, Father God, your authority alone. Ikaw lamang, Panginoon, na may karapatan sa aming mga buhay. Wala na mong iba, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Lord, sabihin natin sa Kanya kung ano yung nasa puso namin. The Lord understands us. Naiintindihan niya tayo. Mga kahinaan natin, naiintindihan niya. Lord, salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Bless you. Bless you. Oh, yes, Lord. Jesus, Lord. Sige po, buksan natin ang ating mga bibig. Kausapin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, rabababashikira. Hallelujah, Jesus. Yeshua, 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 Yeshua. Hallelujah, Lord Jesus. Jesus, Lord, Holy Spirit, Holy Spirit. Continue, Lord, to move in our life, Lord. Hallelujah, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, salamat po. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon, tanggalin niyo, Panginoon, ang lahat ng mga karumihan na nakikita niyo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na tulungan niyo po kami manampalataya sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ibigay ang pinakamataas na pananampalataya, Panginoon, sa aming Panginoon Jesucristo. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, I love you. My soul sings. Yes, 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 yes. In your Yes, yes, yes. carry on your Hallelujah. ways. Love you so. Yes, yes. Sige po, buksan natin ang ating mga bibig. Yes, Lord. Talk to the Lord in the Spirit. Kausapin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan.